Ang kwento ng ahas at ang palaka. Sa gitna ng isang masukal at maputik na latian ng gubat ikaru, nakatira ang isang palakang may busilak na puso. Isang gabi, habang naglalakad sa gitna ng malakas na ulan, nakakita siya ng isang malaking ahas na naipit ang buntot sa ilalim ng isang dambuhalang bato. Nagmakaawang ahas na may kasamang luha. "Kaibigang palaka, iligtas mo ako. Malapit na ako mamatay dito sa tindi ng sakit. Pangako, hindi kita sasaktan o kakainin habang buhay. Tatanawin kong malaking utang na loob ito." Dahil sa sobrang awa at paniniwalang lahat ay marunong magbago, ginamit ng palaka ang lahat ng kanyang lakas para maiurong ang mabigat na bato. Kaibigan, bago natin ituloy ang kapanapanabik na kwentong ito, baka naman pwedeng paki-follow o subscribe muna para matulungan nyo ang channel na ito na lumago. Maraming salamat. Pero sa sandaling makalaya ang ahas, agad ditong ibinuka ang kanyang panga at matalim na tinuklaw ang palaka sa leeg. Habang nanghihina at unti-unting nawawalan ng malay ang palaka, nagtanong siya, "Bakit mo ginawa ito? Langako ka sa akin." Tumawa lang ang nakakakilabot ang ahas at sinabing, "Alam mong ahas, ako nung tinulungan mo ako. Kasalanan mo dahil naniwala ka sa isang nilalang na likas ang pagiging makamandag. Daya ng sabi nila, ang pagtulong sa maling tao ay parang pagpulot ng bato na ipinukpok mo sa sarili mong ulo. Ikaw na ang nagmalasakit. Ikaw pa ang gagawing masama sa uli. Huwag mo hayaang ubusin ng mga abusado ang kabutihan mo." May kilala ka bang ganitong tao? Ang buong akala ng ahas ay tapos na ang lahat. Iniwan niya nag-iingalo ang palaka sa maputik at tahimik na latian na ikaru. Dala ang malamig niyang ngiti ng tagumpay. "Isang tangang nilalang," bulong niya sa sarili. Para sa kanya, isa na naman ito madaling panalo. Isang nilalang na nalinlang at kanyang tinuklaw. Ngunit ilang minuto pa lang ang lumipas, may kakaibang nangyari. Nanigas ang kanyang buntot. Sa una, inisip niyang pagod lamang ito. Ngunit maya-maya, unti-unting bumigat ang kanyang katawan na parang may hindi nakikitang puwersang humihila sa kanya pababa. Dumoble ang kanyang paningin. Ang dating malinaw na paligid ay naging malabo at umiikot. At ang bawat hininga ay lalong nagiging mabigat. Doon nagsimulang pumasok ang takot. Hindi niya alam, sa pagtuklaw niya sa palaka, unti-unti niyang nalalasap ang sarili niyang kapahamakan. Ang palakang iyon ay hindi ordinaryong nilalang. Isa itong hooded frog, may dalang nakamamatay na neurotoxin sa kanyang dugo. Sa bawat segundo, nawawala ang kontrol ng ahas sa sarili niyang katawan. Ang dating mandaragit na yon ay isa na lamang biktima ng sarili niyang ginawa. Pilit siyang lumingon sa palaka. Ang nilalang na akala niya ay mahina. Sa gitna ng katahimikan, may isang tinig na umalingaw-ngaw, mahina pero matalim. "Hindi ako tanga dahil naniwala ako sa iyo. Ikaw ang tanga dahil ang huling tinuklaw mo ay ang siyang papatay sa iyo." At sa sandaling yon, naramdaman ng ahas ang kanyang katapusan. Unti-unting nawala ang kanyang lakas, hanggang sa tuluyan siyang bumagsak sa putik. Tahimik ang latian, parang walang nangyari, pero may isang katotohanang naiwan. Laging nasa huli ang pagsisisi. Yon, inaakala mong mahina, pero sila pa pala ang magiging dahilan ng iyong downfall. Huwag maliitin ang sinuman. Ang maling paghuhusga ay pwedeng maging pangit kakalabasan. Maraming salamat kaibigan. Pa-comment ng tama kung naniniwala kayo sa laging nasa huli ang pagsisisi, at maraming salamat sa mga nanood ng part 1 at sa pag-abot nyo hanggang sa dulo ng videong ito. Malaking tulong po sa akin kung i-like, comment at i-follow ang ating page. Salamat po sa inyong suporta.